Since dating Pangulong Duterte na ang napag-usapan natin, mga bossing, tuloy-tuloy na natin sa dating Pangulo, mga kababayan. Dokumentong may petsang July. Nako po. Lalo pong tumitindi ang laban ng dating Pangulo, mga bossing. Sarap nito. Sampalok juice to eh. Kaya buhay na buhay tayo, alive na alive tayo. Ito, mga kababayan, yung mga ebidensya laban sa Pangulo. Ang dami! Kung di ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko, 1,000. No? Pakinggan nyo ho. Isinabitin na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ay ikalabing isang batch ng mga ebidensya laban kay Biruin mo yun, ikalabing isang batch ng ebidensya. Pang-11 tapos 1,000 pa yung nandyan. Di ba, mga kababayan? Kung yan ang inaasikaso ni Koopman, lahat yan, mas mapapabilis. Yung si dating Pangulong Duterte, hindi ho eh. Kung ano-ano po ang inaasikaso nung kanyang lawyer Kesyo daw po, ipatanggal natin yung 2 judge. Kasi bias yan sa dating Pangulong Duterte. Wala naman po nangyari. Mag-request tayo ng interim release kay dating Pangulong Duterte. Tapos mabalitaan mo, wala naman pong gustong mag-host na bansa sa dating Pangulong Duterte. Puro ho, mga kababayan, ano lang, pag-uubos ng oras. Minsan mapapaisip tayo, hindi kaya nag-e-enjoy doon sa 150 million na sweldo kada buwan. Di ba? Biruin mo 150 million na sweldo kada buwan. Sa loob po ng 7 buwan, mga bossing, ilan yun? Papatak po ng 1 billion and 50 million. Sa 7 buwan lang o yun, ha? Multiply mo sa 2. 12 buwan ang isang taon. 14 buwan to. Ibig sabihin, isang taon at 2 buwan. 2.1 billion. Ang laki ng ginagastos. Kaya siguro, iniisip ni Koopman, okay lang. Okay lang tumagal. No? At least tuloy-tuloy ang sweldo. Since kinwento na natin, sinasabi ni Attorney Cristina Conti na aabot ng 10 taon yung pagliliti sa dating Pangulo. Kung 2.1 billion ho, mga kababayan, yung isang taon at 2 buwan, gawin na lang natin isang taon na lang. Ano? Para madaling kwentahan na lang, 2 billion isang taon. Times 10, 20 billion po, mga kababayan, ang mauubos nila. Well, siguro naman, wala pa, hindi pa umabot po yun sa kalahati ng 51 billion. Ano? Sabi ni Angeli Star, Sir Mark, baka po nanonood ngayon, daddy ko, pa-shoutout naman, follower mo pala siya. Tatay June Estrella, shoutout po sa inyo. Mamamanhi ka na po. Ayan. Joke lang. Shoutout po sa inyo, Tatay June Estrella. Tuloy natin ito. dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may petsang July 1, 2025, may mahigit 1,000 bagong ebidensya ipinakita ang prosekusyon. 1,000 bagong ebidensya? Di ba? Sabi ni Nenita Umali, 90 years na edad ni Duterte kung 10 taon. Sabi ni Jess Diaz, di na yan naabot ng 10 taon, Boss Mark. Mataas na ang 2 taon, ililipat na yan sa garapon. Biruin mo yun, pang-11 batch. Tapos 1,000 yung ebidensya doon. Paano pa yung mga naunang batch? Yung 1 to 10 na batch. Ganon din kayang kadami? Yung mga ebidensya. Nag-uumapaw ang ebidensya sa dating Pangulong, laban sa dating Pangulong Duterte? Sa defense team ng dating Pangulo. Bahagi ito ng Rules of Procedure. Kaya
Ano yung pinapakalat ng mga DDS na 30 lang daw, kakaunti naman daw yung mga yung mga nag-submit o nagpakita doon sa ICC. Eto 1,000 ebidensya, isang batch lang 'yon. Pang 11 na 'yan. Di ba? and evidence ng ICC. Kabilang sa mga ebidensya ay tungkol sa mga pagpatay umano ng Davao Death Squad nung termino ni Duterte bilang alkalde ng Sila, naalala nyo yung mga DDS, no? DDS ako! DDS ako! DDS ako! Tapos ang tunay palang ibig sabihin ng DDS Davao Death Squad. Pinapangalandakan, pinagmamalaki. DDS ako! Oh, DDS kami! DDS! DDS! Oh. Tapos ang ibig sabihin pala nung DDS, Davao Death Squad, pinagmalaki niya pa. Davao City, pati mga pagpatay sa barangay clearance operations nung siya'y presidente. Kasama rin sa mga ebidensya ang background information sa kaso. Nakakulong sa The Hague, Netherlands si Duterte para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa kanyang drug war mula 2011 hanggang 2019. Mukhang matatagalan pa ho yan, mga bossing. Ako ho, mga kababayan, hindi naman po ako hindi naman po tayo brutal eh. Ano po? Dapat ang inaano dito nila Koopman ho, madaliin yung kaso, speedy trial. Tingnan niyo po yung kay Tebes. No? Nakikiusap sila, sana maging mabilis po ang itong trial na ito. Yung kay dating Pangulong Duterte, kung ano-ano po yung mga plano at balak at gusto Hindi rektahin yung mga dapat nilang kailangan unahin Kagaya na lang ho, mga bossing baka po pwede, no? Imbis na every 6 months yung aming trial, gawin na lang po nating every month. Baka po pwede yun. Bakit nyo nare-request yan? Kasi po, tingnan nyo naman po yung kliyente namin. Matanda na. Kung sakali na ang inyong husga po dyan acquitted, paano naman po hindi niya na mai-enjoy yung yung husga nyo na acquit siya, di ba? Nakakulong ng 10 taon, parang nahusgahan na din po. Isa yun sa pwede nyong idahilan, pero mukhang wala silang plano. Siguro enjoy nga po yung 150 million po per month ni Koopman. Kaya po nandoon sila sa pabagalan. Alisin na ho natin yan. Ako, dumito na ho tayo sa mga sabungero, mga boss chief amo, sir. Eto nga po, no? Hinihikayat, mga kababayan, si Gretchen Barreto. Ayan.